Mm. Hello po. So, Ma'am Lilia, nasend mo na sa kanila lahat yung OTP format? Yes po, ma'am. Okay, okay. So, yung activity will be, na-focus mag-attend na as early as now. Ito na yung maging activity natin. So, by the time na nag-project study na kayo, mas madali na po. So, during your project study paper writing po, you are going to be grouped by Dr. Ganicha. So, minsan po is 5 members per group. Minsan po ay 7. I don't know lang po kung ilan po ipapag-group. Pero definitely po ay per group po ang inyong project study paper writing. Okay? So, for ang pupusin niyo po as early as
Hindi mo siya Felicia, Ah, hindi mo siya ma-access nakakapon. 'pag hindi mo gamit ang PC yung email. Inarresto ng Check mo NBI dun sa Preso computer Task mo Force ang lalaking ito sa sa korte browser ka. matapos Kaya lang magpakilala na dapat siya PC si yung email Attorney mo, yung gamit Epafrodito mo. Loyora. 'Di ba? Nagduda ang piskal sa mga Kasi dokumentong pero isinumite ng sinend suspect ko sa po rin korte dun sa at email na sinend nag-imbestiga ko, na kaya lang gumagamit hindi mo siya po ng ma-access pangalan yung ng data ibang eh. abogado. Yung Pero kasing try mo pa rin, try mo case pa rin. na may representative Ask doon, mo, try mo po. meron yata Okay, siyang sinend ko ulit submit na po isang sa'yo. parang sa email na parang sa So, basa nila kung ay may concern mukhang po, pa-check mo na si hindi Ma'am tama Ili, yun. ah. Kaya doon nag-start na magduda yung Ma'am mga Maricel, nandoon sa representative ka rin po courtroom ba? na parang may Ng isang pag-iisip, section? parang hindi to gawa ng lawyer talaga. Nagduda rin ng NBI nang puntahan nila ang law firm ng suspect. Nakalagay doon na law office, parang Castro and Loyora Law Office yata yun. Namin So, kay, actually, kay pinipilit Search namin Team. yun eh. Pinapuntahan namin yun. Although Okay. meron yung ganong address, tapos may Sinend ko na sa address iyo, na Ma'am Maricel, nakalagay na paki-check. Thank you po. nakalagay yung Okay. pangalan niya, gaano. Yung linugan, medyo hindi itsurang office talaga na gumagana eh. Inamin Kung ng gusto niyo po, suspect na ito lahat na ang po ng pangalawang kaso na kanyang representatives hinaharap nung dahil sa pagpapanggap kung ng lahat abogado. nandito, gawa Ay, po ba niya nag-check ko GC yun eh. at Yoko? Ma'am Elia, Abogado po eh. yung representatives lang po para mabilang tayo. Hindi, mininitor niya Para namin. pag May merong nabibigyan concerns, ako sa direct niyo illegal po na ako kasila. mag-message. Mismo ang Integrated Bar of the Ma'am Philippines Elia, ang nagreklamo sa parehong kaso ng suspect. pwede Dahil ang Korte i-delete mo yung Suprema na GC ang ng lahat nagsabing ng napatay na ang section totoong attorney representatives. Nolyora. And then Nagulat sila na i-add mo umapela ako, ang Ma'am suspect Elia. at pinagpatuloy umano ang Pero mute mo pagpapanggap. na. Kasi yung Okay. case niya, So, yun na lang po muna. he Kung has if no you have no residence, concerns po, he's on bail. Kasi dismiss na convicted po na siya tayo. So, dun sa magpapakreate po mga ako ng GC para sa lahat cases ng sa section lower court. representatives. So, most And if you have probably, dahil concerns, nawala i-direct pang nyo na lang po sa mga finality yung representatives kaso para niya, po ma-share we ko have siya. shown that Okay po? he's on bail. Kaya nasa labas pa Okay, rin Lilia, siya. hihintayin ko Tulad ng ha. suspect Thank sa you so kaso ni much. Sir Good Pictorial night. Authority, hinihimok din ng NBI at ng ICC ang Sige mga po. naging Upo kliyente muna ng kayo po. suspect na Ano lang makipag-ugnayan muna, sa para kanilang coordinate po pistilan. muna ko kay Ma'am Elia Nico para Bawa, ma-include po sa GC lahat ng section ABS-CBN. representatives. Thank you po. Arestado naman ang dalawang babae matapos subukang ideposito sa bangko ang mga pekeng dolyares na katumbas ng mahigit sa 27 milyong piso. Arestado rin ang isang Australian na may-ari ng bank account kung saan inideposito sa Ito po natin kinahapunan, Ganda ng email. dalawang sospek. Na-recover sa mga sospek ang lahat ng ninakaw nilang parts at CPU na nagkakalaga ng 123,000 pesos. Ayon sa lalaking sospek, Ganda ng email. ibinenta niya muna ang mga nakaw na piyesa sa isang junk shop sa halagang 1,000 pesos. Nagawa ko lang po yun dahil sa Meron na sa email. palilinagay ko po yun. Yung lalaki po natin, case record po natin, meron na po siyang tatlong beses na po siyang nahuli dito po sa station natin. Yung po bang Particularly PC violation yung ng RA email, pakishare 9165, na lang po nung meron sa illegal GC drugs. nyo. At dalawang Ako po na-receive nyo beses sa na rin po siyang nahuli email. because of cable theft. Pakisend po sa Itinanggi naman ng babaeng sospek na may GC kinalaman siya sa krimen ng lahat at para may sinubukang access. umano niyang pigilan ang kanyang live-in partner. Nakakulong na sa Masampung Police Yung po Station ba ang sinendan sospek ko na po ng maharap sa email, reklamong na-receive mo robbery. ba? Liza Aquino, ABS-CBN News. Hindi pa po to. Wala pa po. Yes po, receive na po doon. Rex, Thank ano you. yung siner Mary, ng okay, sino pa? star-studded Para cast ng direct connect po pelikulang sa inyo. Apat Uninvited? yun. Alvin, kakaibang naging news 3 ang mapapanood sa MMFF entry na Sinend ko kay Uninvited. Ma'am Mary G. Reunited din sa And movie then, co-star for all Ma'am seasons Rachel Vilma Ann. Santos at Aga Mula pagkatapos ng Rubin, 3 dekada. okay. Layo And naman then, dalhin sa big screen ang kwento ng Alsan, musical na Silver Lining Alsan bida. Sarona. Kay Papa Joel, And Ana then, Quevedo. Ma'am Felicia Gudin. So, bali, apat Mataba po. na naging news 3 ang mapapanood Nasaan sa sa inyong kanyang lahat? 20th Metro Manila Film Fest entry na Uninvited.
Next question po. Pa-share po sa iba yung files. May questions pa po? Hello, how about the other people? Pwede po pa-share yung nag-content po ako sa yung ECU email po. Para po yung mag-usapan din po sa ano natin. Pero sa minidadready.js. Parang isang ano na lang. Isang send ko na Sa lang, isang forward uninvited ko na lang. detalye natupad si Ate V ang Yung kanyang representatives lang po, inisyasyon sana na sinama ito na ay namin yung gumawa ng isa-isa. isang pelikula na lalayanan lamang ng Go to your 24 hours. Nang ma-post nito sa So, Facebook, mag Jocelyn na lang po pagkatapos ba? malaman nila related na siya. Makakasama rin sa uninvited sina RT Legacy, Tirso Cruz III, Mylene Dizon, Elijah Canlac, Kevin Padilla, Nontot De Leon, Ketchup Disenyo at iba pa. Mag Jocelyn, na-receive ko na. Samantala, Wait lang po. sakot ang pagpapalabas ng Silver Lining Wait lang po. Club na Okay na? usaping standing ovation. All Ginawa representatives, rin dahil ng all executive recipients of producer email, na please share dagdag the ang files to appointed your principal Nang bisitahin siya ng National Council of Churches of the Philippines noong November 4 at ipagdasal. Hindi nila akalaing agad bitin ang panalangin. Sa isang pahayag na binasa ng kanyang prison warden sa Indonesia, sinabi ni Veloso na masaya siya sa pagkakataong makauwi na sa kanyang pamilya at nagpasalamat sa mga tumulong sa kanyang kaso. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isang dekadang negosasyon ang ginawa ng pamahalaan ng Pilipinas para mailigtas si Veloso. 2015 nang mapakiusapan ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang Indonesian government na huwag ituloy ang firing squad sa Pinay. Pero ngayong pumayag na ang Indonesia na ilipat ang kustodiya ni Veloso sa Pilipinas, epektibo nang napababa ang kanyang sentensya. Well, hindi naman 10 years na ito eh. 10 years na ito. Pero ang nagawa natin, napa-commute natin ang sentensya niya from death sentence to life imprisonment. Tapos ang nasunod doon ay napauwi na natin. We will have to decide what will happen next. Hindi pa masagot ni Marcos ang mga panawagan para sa absolute pardon para makalaya si Veloso. Pero may paliwanag ang Department of Justice. Hindi natin pwedeng talikuran yun pagdating dito automatically. Kailangan natin i-pardon siya for his executive clemency. Kasi magiging parang pagtalikod naman Long sa range. usapan sa Indonesia. Yes po. Kasi Ma'am, isa-send ko lang humanitarian sa gesture email. ito eh. Sa email na naman, nandito po yung ano po, Ayon sa yung ano, Indonesian yung Chief chat, Minister yung, for Law and nakita Human ko Rights, sa patuloy ng posting na matagal dito nang yung inabolis birthday. ang Nakita ko parusang lalagay sa kamatayan sa Pilipinas. Kaya sa paglipat kay Veloso, nare-respeto rin nila ang otoridad ni Pangulong So, yung data Marcos sa na magbigay ng pardon. Pumayag rin ang Indonesia sa transfer sa kondisyong Oo nga, re-respetuhin ng meron ako Pilipinas na-accept. ang mga Ay, meron desisyon ng yata kanilang nag-accept sa korte akin. at hahayaan silang litisin ang sinumang Pilipinong gagawa ng krimen sa Yung ano po kanilang yun, yung bansa. profile Ano naman ang picture po, grupong yun po migrante, yung profile gamitin picture na po ni ng Pangulong ano, Marcos ang kapatid. kapangyarihang maibalik ang buhay na nawala Pero ang kay gagawin ko na Veloso lang po, at isesend ko kanyang sa lahat sa pamilya. email. Ano na po, meron Kinilala akong niya sa email kanyang nyo. pakayag na si Isa-send Mary ko Jane na ay lang. isang victim of Yung circumstance. mga other Para sa wait amin, lang. na hindi Yung po po sa namin email, ipinarinig yung ito mga sa kanya. class Kaya representative. tinampo namin, maraming batayan para mabigyan si Mary Jane ng clemency. Binigyang diin din ang migrante na kailangang siguraduhin ng pamahalaan ang kaligtasan ni Veloso. Kasama ang grupo sa mga tumulong na mabigyan ng proteksyon ng pamilya Veloso mula pa 2010. Tiniyak naman ng DOJ ang seguridad ni Veloso sa kanyang paglipat sa Correctional Institution for Women dito sa Pilipinas. Dagdag ng migrante, importante ang pagbabalik ni Veloso para sa kanyang testimonya laban sa kanyang recruiters. Kaugnay ng mga kasong qualified human trafficking, estafa at illegal recruitment na dinidinig sa Nueva Ecija Regional Trial Court. Nakakulong na ang recruiters na sina Cristina Serio at Julius Lacanilao na convicted naman sa large-scale illegal recruitment na isinampa ng 3 pang biktima. Para sa pamilya Veloso, malinaw na sinamantala lang ng recruiters ang kagustuhan ni Mary Jane na matulungan ang pamilya. Talagang matulungin. Malamping pagkaalagang pera. Tatanungin ka kung may pera
Yun talaga ang ugali ng anak ko. Kung sana po makalaya naman ako, huwag naman po ikulong kasi ho, tagal naman niya po nagtiis doon. Baka po wala naman po talaga siyang kasalanan. Wala ang sariling bahay yun. Kaya nga po nangarap mag-abroad dahil sa mga anak. Hinihintay din ng pamilya Veloso ang tawag ng pamahalaan para sa detalye ng pagbabalik Pinas ni Mary Jane. 59 lahat ang mga Pilipinong nasa death row sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kaya mahalaga ang kaso ni Mary Jane dahil ito ang magbibigay daan para sa posibilidad na masagip din ang buhay ng ibang Pinoy na karamihan ay sumugal lamang para makaahon sa kahirapan. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Natimbok ng pulisya sa magkahiwalay na operasyon sa Rizal ang 20 suspect na sangkot umano sa pagnanakaw ng motorsiklo at polong-polong o sidecar na pang-deliver. Nahagip pa sa CCTV ang pagtangay ng suspect sa sidecar. Nagpapatrol, Job Manahan. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 9 ng umaga nitong Martes sa Barangay San Jose sa bayan ng Rodriguez, Rizal. Kita ang sidecar na minamaneho ng isang lalaki. Itinatakas na pala ng 22 anyos na lalaking sospek ang naturang sasakyan. Sa investigasyon ng pulisya, nakatira ang sospek sa lugar kung saan umano niya ninakaw ang sidecar at napinto noong Miyerkules sa tulong ng CCTV. Nakapark lang umano ang sidecar at nagulat na lang ang may-ari nito na nawawala ang sasakyan. Na-identify yung suspect based on the report of the victim. So nagka-link. So na-arresto kagad itong suspect. And based on the records check conducted by the Rodriguez police, ay may kaso itong carnapping, previous carnapping case in 2021. Nakakulong na ang sospek sa Rodriguez Police Custodial Facility na nahaharap sa Islamic New Anti-Carnapping Law Act of 2016. Sa bayan ng San Mateo, naaresto rin ng pulisya nitong Martes ang 35 anyos na babae na sangkot din umano sa pagnanakaw ng motorsiklo sa bisa ng warrant of arrest. Nasampahan ng reklamong carnapping ang sospek Pebrero nitong taon, sabi ng pulisya. During the follow-up operation natin sa Kabul, ang large then identified na kasama siya dun sa provincial most wanted person dito sa Rizal. Natunto ng sospek matapos makakuha ng tip ang pulisya mula sa komunidad kung saan nakatira ang sospek. Sabi niya, hindi niya ninakaw ang motorsiklo. Dati po akong driver nila. Binigay po sa akin yung motor na huhulugan. Okay. Then nung tinanggal nila ako, gusto nang gawin yung motor. Sana i-atras ko dahil hindi ko kaya yung feeling na hinihingi ko. Nakakulong na ang sospek sa San Mateo Municipal Police Station. Job Manahan, ABS-CBN News. Mabilis mag-upload sa sa messenger pala. Sa isang establishmento sa Quezon City, ang pagnanakaw sa pool sa CCTV. Nagpapatrol, Liza Aquino. Alas 3 na madaling araw ng Ito, Lunes, mayroon nahagip pa sa daw CCTV akong ang isang ano lalaki daw, sa sa ikalawang Messenger palapag ng link isang ko. establishment sa Try ko FPJ Avenue sa Wait Quezon wait City. lang. Makita Nag-upload humihigit pa sa lang kwartong yung sa lalaki email. at tila may hinaharap hanggang sa mahagip na siya ng kamera na may tinangay na CPU ng isang I-check niya computer. sa email addresses. Kaya lang, dapat meron kayong Mga peking $100 bills na aabot sa halos kalahating milyong dolyar o katumbas ng higit 27 million pesos ang iniimbentaryo ng mga kawani ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Makati City Police Station. Nakumpiska ang mga peking pera sa dalawang babae na sinubukang ideposito ang mga ito sa isang bangko sa Arnaiz Avenue sa Barangay San Lorenzo. Idedeposito umano ang peking pera sa ilalim ng account ng isang Australiano. Pero matapos kilatisin ng bank manager, nadiskubre na peke ang mga ito. Kaya agad na inalerto ang mga gwardya na kalaunan tumawag ng mga pulis. Bago pa punta sa bangko itong mga suspect natin, yung may-ari ng account, which is yung foreign national, ay in-inform na yung bank manager na meron siyang papasok na funds. So after pumasok ng funds, pupunta rin siya sa bangko dahil withdrawin niya rin ito. So kahapon, allegedly, magkakasama silang pumasok doon sa bangko, yung
feel, look, and feel. So, unang-una, tignan mo yung composition ng paper sa genuine kasi. Pagbasa pa lang sa'yo, alam mong genuine dahil malas lang eh. Cotton and ano kasi ang linen ang composition ng dollar. So, ito kasi, pag titignan mo, ordinary papel siya. Higit mo mata mo, pulp paper lang yan. Depensa naman ng mga suspect, maging sila ay biktima. Kwento nila, isang di nagpakilalang lalaki ang nagkabot ng pera na nakalagay sa bag na ito at nag-utos sa kanila na ipacheck ang pera. Kailangan po namin dinala yan sa bangko para ipacheck po sa bangko kung totoo o hindi. Ipapacheck po namin dahil hindi po kami marunong mag-scrutinize ng ano. Ganyan po pupunta kami sa bangko para po pakisuyo po. Tapos magbabayad na lang po kami ng fee to check if it's real or not bago po namin bayaran. May coordination naman sa bangko. Kaso ganyan lang nangyari, hindi naman namin expect yung ganyan. Hindi namin alam na peke yung ganyan yung pera. Kaya nga po papacheck namin. Maging ang dayuhang suspect, itinanggi na konektado at may kinalaman sa mga peking dolyar. Check the CCTV camera video of the bank. I was waiting in the bank. The money coming in was supposed to be verified by the bank. Lumalabas sa parang wala, ginagamit lang nila itong bangko para linisin yung pera. Kaya iniimbestigahan pa namin kung maaaring ito ay kaso ng money laundering. Sasampahan ng kasong paglabag sa Article 168 ng Revised Penal Code o ang illegal possession and use of false treasury or banknotes ang mga suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Mainit at malinsahong panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila ngayong darating na Biyernes dahil hanggang extreme northern Luzon pa lang ang pag-ihip ng hanging amihan. Pero mataas ang tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa umiiral na easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Posible rin ang katamtaman hanggang matinding pag-ulan sa Caraga at Davao Region dala rin ng easterlies. Kaya mag-ingat po mga kababayan natin dyan sa biglang pagbaha at landslide. Samantala, maulap na papawirin na may mga pag-ulan na hatid naman ng hanging amihan sa Batanes at Cagayan Islands. Na-cite in contempt ang Chief of Staff ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte dahil sa sinasabing undue interference o yung hindi nararapat na pakikialam sa investigasyon ng Kamara kaugnay ng confidential funds ng mga ahensyang dating pinamunuan ni Duterte. Inamin din ni Atty. Zuleika Lopez na alam ni VP Duterte ang sulat ng OVP sa Commission on Audit para himukin itong wag ibigay Kapatol, Vivian Gulia. Pirmado ng Chief of Staff ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang sulat na ito noong August 21 na humihimok sa Commission on Audit ng panatilihing confidential o sikreto ang mga impormasyong hinihingi ng House Committee on Appropriations kaugnay ng audit ng 2022 at 2023 confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Sabi ni OVP Chief of Staff Zuleika Lopez sa sulat, ang mga dokumentong ipinasabihina ay labag sa Constitutional Certificate Separation of Powers at nalalabag din sa Department Procedures and Due Process. Kaya sagot sa mga complaints at witnesses, malalagpas pa ito ng pangalawang segundo. Oo, Rachel. Opo, yes. This is one way of covering the truth. Kung wala naman kayong tinatago, di ba? Kung wala naman kayong tinatago, ba't yung mga papakiusapan yung isang ahensya na hindi i-share ang mga dokumento patungkol sa isang investigasyon na isinasagawa ng isa pang ahensya? Hindi pa naman po natatapos yung audit, hindi naman po din tama na ibibigay na muna yung ganung document. Isa ito sa mga dahilan kaya lalong nagduda ang ilang kongresista sa pahayag ni Lopez na wala siyang personal na kaalaman sa paggastos ng confidential funds ng dalawang opisinang pinamunuan ni Duterte. Bago matapos ang pagdinig Miyerkules ng gabi, nagmosyon si House Minority Leader Franz Castro na i-cite in contempt si Lopez dahil sa sinasabing undue interference o hindi nararapat na pakikialam sa investigasyon ng Kamara. Inaprubahan ito ng Korte. Nag-imbestiga ba yung Office of the Vice President na utusan ng OVP na utusan ng COA na hindi kami sundin?
sipag. Bigay sa mga ano, sa mga Oo, nag-video ka. Ay, okay yan. Very good. Ako sa kwarto na ako. Inamin naman ni Tapos na Robert yung klase, na mamaya ako naman imbitahan nagawin ng ito. opisyal ng DepEd ang Super pinag-initan pagod ng ng Maynilad mami. sa unang panood kalihim na Mamaya estudyante. naman. Nabilag ni Undersecretary Gloria Mercado. I was instructed by the Vice President to call Yusek Mercado and tell her that the principal has lost her trust and confidence. That was just an isolated incident. In this case, Dito ako sa kwarto ginagawa ha. ko Diyan ka. lang yung trabaho ko Uy! Ano because yun? as Yung the laptop Vice nahulog. President was Sorry na. also Nilaglag mo the sadya. secretary Huwag ka na muna mag-ano dyan. Lalinisip ko yun mamaya. That what happened to Yusek Mercado happened also to the three other DepEd officials. Isolated pala. What you did to them is constructive dismissal. Pero giit ni Lopez, ginagawa lang niya ang inutos na mas nakatataas sa kanya. Vivian Julia, ABS-CBN News. Nakapasok sa Pilipinas ang mga espiya mula sa China sa pamamagitan ng pagbobo. Ito ang kinumpirma naman ni Senator Risa Ontiveros base sa mga bagong impormasyon na nakalap nila kaugnay sa mga espiya ng China dito sa ating bansa. Hindi pa Yan. nagbigay ng ibang detalye Zipper si yan. Ontiveros, pero Yan, ganyan din naman. nakakasiyang May zipper tatalitan yan. din nila ang mga detalye May sa zipper. November 26. Hindi mo kaya? Ito po ang petsa ng Yan na lang. susunod at huling pagdinig ng Senate Committee O, on ito. Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan niya. Maliban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go, may iba pang Yan mo na.